na tayo, magmumukmuk tayo, manlulupay-pay tayo. Kung gawin na lang natin, I live for the glory of God. I worship the Lord dahil dakila ko sa buhay natin. Yan yung importante, mga kapatid. Wala pong nakakaligtas. Ikaw may believers o non-believers, hindi ka po nakakaligtas sa mga pwede mong maranasan sa buhay. Even the apostles, mga kapatid, hallelujah, this book, from book of Matthew up to Revelation, may kita po, marami po silang nararanasan, mga kapatid. Pero masaya sila naglilingkod sa Panginoon. At ang isang sinabi ni Apostle Pablo, do not lose your heart. Yes. Buksan natin ang ating mga Bible in the book of 2 Corinthians. At habang i-encourage tayo ng ating Panginoon. In the book of 2 Corinthians chapter 4, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who had commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Amen. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then, death worketh in us, but life in you. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Thank you. Thank you. Salamat dahil tinawag mo kami. Napakalaking pagpapasalamat na mapabilang sa iyong pamilya, Panginoon. Sa pamilya mo, Diyos, na nandito sa lupa. Pansamantala na naninirahan sa mundo ito. Maraming salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Sometimes may mga discouragement, persecutions, problems. Pero may mga purpose na, Panginoon, alam ko. At sa hapong ito, marahil may mga nakakaramdam na bumitaw. May mga nakakaramdam na naghihina at aayaw na dahil napakasaklap ng buhay. Panginoon, ipaunawa mo sa kanilang mensahe ito. Na sana po, paglabas nila sa iglesia ito, maisip nila, Panginoon, na mahaba pa ang takbuhin namin. Na kailangan namin, Panginoon, sungin, pasukin ang makipot na pintuan. Salamat! Salamat sa mensahe ito. Sa mga nabibigatan ngayon, sa mga may mga pinapasan, sa mga nag-aalilangan, sa may mga problema, sa may mga discouragement sa buhay. Sa mga hindi na po na-excite about worship, Lord. God, ipadama mo ngayon sa hapon ito through the power of your Holy Spirit. Fill us with your presence, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise, praise, praise. Hallelujah. Praise. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Ang tema po namin sa ito, do not lose heart. Sa NIV version, mga kapatid, do not lose heart. Sa King James version, hallelujah, we faint not. Huwag daw tayong mapagod. Isa lang po pangahulugan nun,
Huwag daw mapagod ang ating mga kalooban. So, ang inner life po natin, mga kapatid. Hallelujah. Ito pa encouragement ni Apostle Pablo, mga kapatid, para magpatuloy tayo, mag-persevere, magpursige sa ating pong paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Na ini-encourage siya bawat isa na patuloy lang. Huwag kang mahinaan ng kalooban. Ano man yung naranasan mo sa buhay, huwag ka lang daw manghina. Makamtan mo rin, mga kapatid ko, yung ipinangako ng Panginoon. Kasi wala po, mga kapatid, nagwawagi. Hindi po nagwawagi po ang humihinto. Ang nagwawagi, yung lagi nagpapatuloy. Amen. Hindi po natin makamtan, mga kapatid, hallelujah, ang mga promises ng Lord sa ating mga buhay, mga kapatid. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, in-encourage tayo ng Apostle Pablo through His words, hallelujah, by the empowering of the Holy Spirit. Kasi nga, mga kapatid, ang kaaway, si Satan, ay nagtatrabaho, mga kapatid, trying to defeat us. Gusto niya na matalo tayo. Hallelujah. Matalo ang mga tapat. Ang mga naglilingkod sa Panginoon. Ang mga nagpapatuloy na nagtatapat sa Panginoon, mga kapatid, gusto niya na ma-paralyze tayo. Gusto niya mapanghinaan tayo ng kalooban. Yan po yung plano, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng verse 4, dinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, mayroon pong nangbubulag talaga. Ang kaaway, mga kapatid. Yan po yung trabaho niya. Hallelujah. 24/7 na kumikilos. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, sabi nga niya, mga kapatid, hallelujah, sa 1 Corinthians 15:15, be steadfast and unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po masasayang yung ating mga ginagawa. Alin ba ang na-mouse? Ako o yung microphone? Parang ako, ano? Ako atang na-mouse. Hallelujah. Yan po yung simbolo, mga kapatid, na patuloy na kumikilos ang Panginoon. Kaya lang, mga kapatid ko, hallelujah. Alam ko kung paano rin ginagawa ng Diyos. Sa Bulacan, gagawin din ng Diyos ngayon, mga kapatid, ito sa bawat isa sa atin. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, sana ba? Be steadfast. Maging matibay lang tayo. Maging matatag lang tayo. Pero hindi daw nasasayang lahat ng ating mga gagawin sa Panginoon. Hindi masasayang ito, mga kapatid. Maging matatag ka lang. Huwag kang magkilos. Ibig sabihin, huwag kang lumipan. Huwag mong hayaan. Hallelujah. Na makalimutan mo yung serbisyo mo sa Panginoon. Dahil yun yung magtutulong sa iyo para tumatak tayo, mga kapatid, sa ating mga buhay. Pero kung minsan nga, mga kapatid ko, hallelujah, nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, ang mga masasabi natin na di-discourage tayo, and up to the point, nagkukwit tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ipaisip ng Panginoon, isipin mong mabuti sa hapong ito, mga kapatid, kung ano yung kahabagan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Basahin natin ang verse 1. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryo ito, ayon sa aming tinanggap ng kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Meron kasing tinanggap, mga kapatid, ang mga apostol na tinanggap din natin maging sa hapong ito, na tinanggap din natin, mga kapatid ko, sa harapan ng ating Panginoon. Ano ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Ang tinanggap nila, una, mga kapatid ko, yung mercy ng Diyos. Ang mercy ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, mga kapatid. Tingnan natin, mga kapatid, ang kahabagan ng Panginoon. Sa ano ang napapaloob sa kahabagan ng Panginoon na ating tinanggap, mga kapatid? Number 1 dito is yung salvation po natin. Amen. Yung kaligtasan, yung salvation na ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. It is a gift of grace. Biyaya ito. Ang kaligtasan, mga kapatid, hindi mo mapulot kung saan-saan. Ang kaligtasan, ibinigay ito ng Panginoon at makakamtan mo lang at makukuha mo lang sa Kanya na sumasampalataya at naging tapat ka sa Kanya. Ipinagkakaloob niya yung mercy na ito para maligtas ka, para makita mo na ang kaligtasan hindi sa ano pamang bagay sa mundong ito, kundi ang kaligtasan ay galing sa ating Panginoon. Pinaghirapan niya, pinagdusahan niya para maligtas ka. Sa kanyang kamatayan, ikaw ay nabuhay. Kaya pag-isipin mo ang kaligtasan, iyon yung magbibigay sa iyo ng kalakasan.
Nakafocus ka mga kapatid sa ibinigay ng Diyos mga kapatid ko. Pangalawa, ano ang binibigay ng Diyos mga kapatid ko? Kung bakit, hallelujah, kailangan natin magpatuloy at huwag daw tayo mapapanghinaan mga kapatid ko ng ating puso. Pangalawa mga kapatid, hallelujah, personal ministry as a Christian. Bawat isa po sa atin. Akala nyo ako lang may ministry. Akala nyo mga leader lang may ministry. Lahat sa atin dito, meron tayong ministeryo na sinusunod. At yung ministeryo na yun, yun yung commission natin mga kapatid, na ano, na ikaw ang magpapakilala sa buhay mo kung gaano kadakila ang Panginoong Jesucristo. Paano makilala ang Diyos sa mabuti kung wala ka? Kaya yun yung ministry mo. Kaya kung manghina ka, sino pang magpapakilala? Sino pang magsasabing God is good all the time? Wala na. Kung ang mga nagsasabing God is good all the time, nalumbok na. At hindi na makapagsasalita. At hindi na mga kapatid ko. Parang manok, hallelujah, na hindi na tumitilao. Ang manok na hindi na tumitilao, ang asong hindi na kumakahol, ano ang ginagawa? Kinakatay. Yun yung ministry natin. Akala nyo ang ministry for the leaders. Hallelujah. No. Bawat isa sa atin, sa paglabas mo mga kapatid ko, ng iglesia ito, ng church na ito mga kapatid, meron ka ng position, meron ka ng ministry na iyong gampanan mga kapatid ko. At ipapakita mo mga kapatid kung ano si Kristo, yun ang makikita sa iyo. Kaya nga mga kapatid, ipinangangalandakan natin na mabuti ang Panginoon sa ating buhay kasi naging mabuti siya sa ating mga buhay. Amen. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin mabuti ang Diyos kung di mo naranasan. Yes. Di ba mga kapatid? Di ba mga kapatid? Amen. Hindi mo masabing nakila ang Panginoon mga kapatid ko kung hindi naging nakila sa buhay mo. Yes. Yun yung ating position sa ating buhay mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga mga kapatid ko, a great honor is always accompanied by struggles. Totoo yun mga kapatid ko. Hallelujah. Huwag mong isipin mga kapatid bilang lingkod, ipinangangalandakan mo si Kristo at meron ka pa rin mga struggles sa buhay. Yun ay karangalan mga kapatid ko sa buhay mo. Dahil kung wala pagsubok, hindi mo makilala mga kapatid ko ang healer mo. Kung hindi ka nagkakasakit, hindi mo makilala na ang Diyos nagpapagaling. Kung hindi ka na problema, hindi ka marunong tumawag sa Diyos. Kung hindi ka mga kapatid nakakaranas ng kabigatan, hindi ka mananalangin sa Panginoon. Kaya ang struggle ginamit ng Diyos for a purpose. May dahilan. Amen. Hindi mo alam mga kapatid ang alaksan na gamot pala sa sakit ng katawan kung hindi ka nananakit ang katawan. Ganun lang yun kasimple. Everybody say amen. Tayo raw mga kapatid ko, hallelujah, ang mga ginagamit ng ating Panginoon mga kapatid para masunod ang misyon niya. Hindi naman makilala si Jesus Christ kung walang Kristiyano eh. Tama ba mga kapatid? Hallelujah. Diba, kilala mga kapatid ko. Kaya nga, dito yung pinapakilala natin mga kapatid. At ang kagandahan dito mga kapatid ko, bilang mga misyonaryo, lahat tayo misyonaryo mga kapatid ng ating Panginoon sa mundong ibabaw na ito. Sa magulong mundong ito, hallelujah, ibinabahagi natin mga kapatid ang kabutihan ng Panginoon dahil naging mabuti siya sa atin mga kapatid. Paano kung mawawalan ka na ng kalooban? Paano kung nanghina ka na? Paano kung na-discourage ka na? Wala na ang Panginoong Jesucristo. Lugmok na rin ang Panginoong Jesucristo dahil hindi pa napapanahong bababa siya para sumbatan ang mundo ito. Kaya nandyan ka dahil ikaw ang magsasalita nito. Amen! Do not lose your heart. Huwag kang manghina kapatid. Amen. Huwag mong panghinaan ano bang darating sa buhay mo. Ano bang dilubyo mga kapatid? Ano bang discouragement sa buhay mo? Ano bang problema ang dumating sa iyo? Kapatid ko, hallelujah, magiging marangal ka pa rin dahil tinawag ka ng Panginoon. Isang karangalan ang mapabilang sa pamilya ng Diyos na buhay. Amen! O palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? Isang karangalan ang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Everybody say amen. Para sa akin, isang malaking karangalan ito mga kapatid eh. Hallelujah. Yung totoong pamilya ng Diyos ha. Hindi yung pamilyahan lang. Hindi yung parang nagbibiruan lang mga kapatid. Yung katotohanan. Hallelujah. Yung buong katotohanan mga kapatid. Hallelujah.
Kaya nga, nakaka-forward tayo, naka-move forward tayo sa ating buhay, mga kapatid, dahil kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid ko. Kaya ang sabi ni Pablo, I press toward the mark for the prize of the high calling of Christ, hallelujah, or in Jesus Christ, hallelujah, forgetting those things which are behind, hallelujah. Lahat nililimot ko na yun, at magpapatuloy ako, ayaw kong makaranas